ang paggawa ng mabuti sa kapwa o charity work, gaya po ng feeding program, donation campaign, at iba pa ay madalas nating napapanood bilang content ng mga online personalities. Ginagawa po nila yon para ipaalam sa mga netizens po na maraming tayong kababayan ang nangangailangan po ng tulong, maliit man or malaki. Pero ito na nga kada, may ilan naman ka din kasi na ginagawa yun for the content para makakuha ng mas maraming views at malaking kita. Kaya ang tanong natin ngayon sa ating Share KU, mga kada, ang charity work ba ay hindi dapat i-vlog o i-post sa social media? Depende siya. Kasi may iba na parang na-inspired din na gumaya. Correct. Oo. Depende na lang sa intentions talaga to post. Kaya ngayong umaga may mga kasama po tayong content creator na pagtulong hindi lang po sa mga Pinoy kundi maging sa mga dayuhan ang madalas na content sa kanyang social media accounts. I-share niya sa atin ang dahilan kung bakit niya ito ginagawa. Kaya here na sa show natin, nandito na siya. Let's all welcome si Carrie Abad. Hello po, hello mga kada. So, nice to meeting you po. Hello po. Nice to meet you, Carrie. Itong pagtulong na ginagawa mo, did it really start with foreigners, Carrie? Yes, it's like unexpected talaga na to a German national na nagtitinda ng empanada. Natagpuan ko lang po siya, then hindi ko in-expect na magva-viral yung video na in-upload ko po about sa kanya, na nagtitinda siya ng empanada sa gilid ng bangketa, sa tirik ng araw. Doon po nag-start lahat talaga. Which it was very viral. We talked about it here. Ayun nga we saw the picture briefly. Yes. Kwento mo nga sa amin kung paano mo siya nahanap, saan ba ito, ano bang kwento ng buhay niya, bakit siya nagtitinda ng empanada. Bali, natagpuan ko po siya sa San Joaquin sa Pasig City, na kung saan titinda po siya ng empanada sa gilid ng bangketa, sa tirik ng araw. Tapos nag-try po akong bumili ng empanada sa kanya. Then sabi ko, what if videohan ko to? Baka sakaling may tumulong po dito or baka may makapansin. Tapos hindi ko po in-expect na nag-viral siya, and ang dami po talagang dumating na tulong doon sa German national na yun. Bakit hindi na siya makauwi? Kung saan siya sa Germany? Yes, Germany po. Ayaw niya na pong umuwi kasi dahil sa mahal ng cost of living. Tas parang almost 10 years na po siya dito sa Pilipinas. So may hirapan na po siyang mag-adjust ulit. And sobrang lamig daw po talaga doon. Paano mo nalaman na kailangan niya that he's someone in need? Meron nga siyang negosyo mabuti nga yun. Opo, kasi ang tagal na po niya doon like talagang taon na po siya nagtitinda doon. Tapos sabi ko, tulungan ko po itong AFAM na ito, itong foreigner na to, sabi ko. Tapos simula po nung nag-viral yung video niya sa social media ko po, doon na po nag-start na bumuhos po talaga yung tulong sa kanya. And in the way of that, talagang because of my social media platform, ay natulungan po talaga siya nung mga tao, pati din po ako, tinulungan ko din po siya sa mga needs niya, sinasamahan ko po siya sa embassy, sa immigration, mga ganyan, nilalakad ko po talaga yan. Okay. Bakit gano'n na lamang yung puso mo na tumulong sa mga dayuhan pa? Because some of our kababayans might think na napakadaming naghihirap dito na kababayan natin, yung mga dayuhan pa yung pinili mong tulungan. Kasi po para sa akin po, kung ang dami po talagang komento niyan sa social media ko na bakit hindi mo tinutulungan yung kapwa Pilipino mo, ba't mas tinutulungan mo yung ibang banyaga. Ang sabi ko po sa kanila, kasi po mas pumunta po sila dito sa ating bansa na kung saan maayos sila, yung sitwasyon nila. Tapos, nung nandito na po sila, hindi na po sila makabalik sa bansa nila. Tsaka sa Filipino po, kasi wala naman ang pinipiling tulungan. Ang pansin ko lang po kasi sa Filipino is, alam na po nila yung kultura dito. Alam na po nilang mabuhay dito sa ating bansa compare sa ibang lahi. Ayun po. Okay. Can we talk about the other pictures? Kasi maraming pang ibang pictures dito. Tapos, Carrie, kwentuhan mo na lang kami kung ano pang nangyari dito. Ayan. Eto, sino naman po itong si kuyang ito? Ayan naman po, isa taga-Texas naman po siya. Bali, may nakakilala siya ng isang Pilipina din. Ano na siya, nagtitinda naman siya ngayon ng mga tacos, quesadillas, which is, ang sabi is, talagang inubos daw po ng Pinay yung mga nasa milyon po yung pera niya. So, inubos po talaga ng Pinay hanggang sa mawala na siya ng budget. At ayun, parang nakatira na siya sa Islam area.
Grabe. How do you, how do you meet each person na tinutulungan mo? Do you research tungkol sa No, kanila? hindi po. Bali, mismong followers ko po ang naghahanap sa kanila. Then tinatag po nila ako. Ako po, hindi ko po sila hinahanap. Sila po yung dumarating sa akin. Sila po yung naghahanap sa Ang akin. galing. How long have you been doing this? 2 years. I've been doing 2 years. Ano sa mga story or sa mga tao na tinulungan mo, anong pinakatatak sa puso mo? Siguro yung pinakatumatak si Tatay Empanada tsaka si Tatay Raju. Ayun talaga yung... Yung Tatay Raju, Puntahan by the natin si way. Tatay Oo. Raju. Kasi meron din tayong picture ni Tatay Raju. Ay, Ayan. ayan. Ito yung pinapanood namin ni Amiga kanina, nung nire-research ka namin. Ano naman ang background nito? Siya naman po, galing siya ng Michigan, USA, na kung saan isa po siyang ex-military, na kung saan lumipad siya dito papunta sa ating bansa para makahanap ng kanyang makakasama, mga companion, ganyan. Pero sa kasamang palad, hindi po nag-work out talaga yung relationship nila. As in, inubos po talaga lahat ng babaeng pera. And yung house and lot and car is nakapangalan sa babae until now, which is hindi niya na po makuha. Kasi hindi sila kasal. Oo. Tapos nakita namin yung video mo, Carrie, Medyo, sabi mo, siya ay galing sa... Saan nga ba? Michigan? No. What place in Bohol? Panglao. You found him in Panglao. Yes. And then, doon pa lang kailangan na niya ng tulong. Yes po, kasi ano na siya, like homeless, like war freak na rin, wala na sa tamang pag-iisip. Makikita niyo po sa video ko talaga na sobrang nagwawala siya. And almost muntik niya na akong maano. Oo nga, napanood namin ni Pia yan. Muntik niya na. Paano siya nakarating ng Laguna? Kung saan Ano mo siya po yan? hinahanap? Nasa rehabilitation po yan. Nakatakas po siya ng rehab. So, from Panglao, dinala siya Dinala ko po siya ng rehabilitation. sa Laguna. Hindi, in Antipolo po yung rehab niya. Okay. Then after po nun, mga ilang months, nakatakas daw po. Sabi, may nag-message sa akin na isang followers ko na, yung si Tatay Raju nandito sa Laguna, which is pinuntahan ko po talaga kasi hinahanap ko po talaga siya and hindi ko po alam kung nasan siya exactly. And may mga nakakitang mga followers ko na andito yung American na hinahanap mo. Oo nga. Opo, ganun At saka po. may pagka-violente siya, pero Yes. hindi ka sumusuko. Talagang hindi mo tinitigilan. Munti ka na talaga. maumbag nung isang time, Opo, di ba? yung video, grabe, muntik niya pa akong maano talaga. Umbagin. Opo, maumbag talaga. How did you calm him down and talk to him again? Siguro, nung kinausap ko siya, binilang ko po talaga siya ng favorite niyang pagkain, which is yung chicken. Sabi ko, ino-offer ko siya ng chicken. Munti ka na masapak. Opo, favorite niya po talaga yun. Tapos ayun, hindi po Tapos ayun, nagpatulong na po ako sa mga LGUs and governments there, like yung mga police, ganyan. Na sabi ko, pick upin niyo po please kasi hindi ko po pwedeng hindi makuha yan kasi magiging palaboy siya all the time hanggang doon na po siya. Oo. Ano bang status ni Tatay Raju ngayon, Carrie? Ngayon po, as of now, talagang may progress na, like nakakausap no po siya, hindi siya war freak na, and maayos na siyang nakakausap. Pero until now, andun pa rin yung trauma na naranasan niya sa Pinay. Grabe talaga. In most cases, Carrie, ano ang plano nitong mga foreigners na ito? Talagang gusto na nila manirahan dito sa Pilipinas? Based po sa sa mga na-encounter kong mga foreigner na nakausap ko, mas ginugusto na po talaga nila dito sa ating bansa. Hindi ko lang alam kung baka may tinataguan sila doon or baka may mga krimen. At saka hindi sila nahuhuli ng immigration Ayun dahil nga wala po. naman silang tamang Yun nga, permits to stay. Nade-deport. Probably don't, for sure. Exactly, hindi po sila kumbaga na po sila, parang TNT na sila, pero ganun po, hindi talaga sila... At saka hindi sila tinutulungan ng sarili nilang mga embahada dito. Totoo po, in fact, talagang talagang pineparahan pa, which is, ayun po, nilakad ko po yung passport, which is emergency passport yung kinuha ko sa kanya. Medyo pricey po yun para mapauwi na siya ng bansa, si Tatay Raju. Ayun na nga. Anong reward mo dito? Anong nakukuha mo? Ako, grateful na po ako kapag nakakabasa po ako ng mga comments na good. Siyempre, hindi mawawala yung mga bashers, mga bad comments, ganyan. Pero pag nakakabasa po ako ng good comments, sobrang fulfilling talaga sa pakiramdam ko na may mga tao pala nakaka-appreciate Tsaka ng mga minsan ginagawa at ko. the risk of your own welfare, di ba? Yes po. Sobrang hirap din, nakaka-pressure din as well. Kasi, syempre, yung iba, yung tingin nila sa akin, baka for the content lang yun, mga ganyan. Which is, hindi naman po talaga yun yung intention ko.
where do you get funding para tulungan sila? Mostly may mga nagdo-donate din, and most of all is sa sariling bulsa ko po talaga. Okay. Opo. Meron ka bang isa sa kanila or ilang sa kanila na tinulungan mo na and then bumalik sila sa'yo na para mag-thank you? Wala pa naman as of now, pero oo, okay lang naman po sa akin na kahit walang sukli, as long as natulungan ko po sila, masaya na po ako doon. Selflessly naman. Yes po. Oo. So anong nagiging balik mo dun sa mga taong nagsasabing kung gusto mong tumulong, dapat hindi mo ito ipinapublicize. Oo. Opo, napakadami po talagang comment na ganyan. Bakit ko pa, kung gusto mo talagang tumulong, ba't mo pa kailangan i-publish in social media? Sabi ko po, mostly ang sinasabi ko for awareness din, na para alam nila na kung ano yung nangyayari ngayon sa paligid, para alam nila. And also, ang intention ko po, kaya pinopost ko din po yun, para malaman din po ng family niya, family ng mga foreigner, and which is, nakatulong po talaga yung social media. Dahil kinontak po ako ng family ng isang Black American naman po. Ayun, na dahil po doon, ngayon hindi na po, nagiging okay na po yung situation po. Which is, pabalik na siya within a week this in USA. Because of my social media. Because of my platform. Meron bang dayuhan na talagang nakatouch ng puso mo kung bakit gano'n na lamang yung eagerness mo na tulungan sila? Like, ano po? Sorry. Meron ba, why nga foreigners? Kasi why parang foreigners? meron ka bang nakilala na talagang na-touch naantig yung puso mo kung bakit? Sobra po talaga kasi ako naaawa. Kahit hindi ko po sila kalahi o ano, parang nakakaawa po talaga sila yung naging sitwasyon nila dito sa Pilipinas. Kung sila yung, isipin mo ang isip natin mostly kasi yung mindset natin sa mga foreigner is, ayan, may kaya yan. Mayaman. Dollars yan. Usually sila yung susi eh. Tapos magtataka na Susi lang. sa kahirapan, di ba? But now it's the other way around. Tapos magtataka na lang tayo, bakit may homeless na banyaga or foreigner dyan? Siyempre nakakapagtaka, anong naging bunga or naging sanhi po niyan? So ayun, talagang sobrang laking impact po talaga nun. Actually, alam mo, sa topic pa lang, very interesting na rin siya. Yes Like, po. imagine nyo na like what you just said, someone that is here, that you know doesn't belong here, was not born here, has nothing, no connection Yeah. whatsoever, mag-iisa. Like, if isang Pinoy din ay mag-iisa doon sa mga ibang bansa, Yes, at walang imagine tumulong that. sa kanila, di ba? Sobrang- Talagang heartfelt yun. Talagang, po. walang pinipiling race or Yes. nationality. Yes, tama. 'Di ba? Lahat talaga kailangan maging bukas palad tayo. Opo. Yes po, talagang. Hanggang kailan mo to gagawin, Carrie? It's been 2 years. Yes po. How much longer will you do? At Siguro- saka, i-expand mo ba yung yung reach mo to include also Alam mo? even Filipinos? Yes. As you speaking, I'm like thinking in TV mind, biglang may makakaroon tayo ng mga may ka-franchise nito doon sa mga ibang bansa na tumulong naman sa mga Pinoy na andun. Yes, Di kasi ba yung na-inspire sila. Na-inspire ka sa ibang tao. Sana Yes gumagaya po. din nila yung Opo, ginagawa mo opo. sa ibang bansa para sa mga iba naman. Yes po, bali siguro po gagawin ko to sa hanggat makakaya ka po, hanggat sa makakaya po ng ko. Kasi I'm only 22 years old. Yes po, hanggang sa kakayanin ko po, ayun, talagang willing po ako tumulong sa mga Anong reaction ng nangangailangan. mga magulang mo or ng pamilya mo, lalo na nung nakita yung video ni Tatay Raju na mukhang mananapak na nakakatakot. Sabi lang po nila, mag-ingat lang ako sa ginagawa ko, baka bigla na lang, bumulagta ka dyan o ano. Pero, support naman sila. Like, sobrang grateful nila sa mga nangyayari na ngayon, which is, ayan po, na madaming sumusuporta po sa mga ginagawa kong video. Ayan po. Kasi in most cases, itong mga dayong tinutulungan mo, wala talaga silang, saan sila Uuwian. natutulog? Ayun, like, wala na talaga silang budget. And then, wala na, as in, wala na silang mapagkunan. So, ayun, natutulog po sila sa kalsada. Sa street? Yes, Oo, sa street na nag-aano talaga. sila. Wala na silang mapuntahan. Then, nung ginamit ko po yung platform ko, doon na po nag-reach out yung mga family nila sa akin. Doon po nag-i-start. So marami na din ngayon mga families nila Yes po, kasi nag-reach out wala na po sa'yo. silang idea kung nasaan yung kamag-anak nila.
Parang ikaw yung naging news din Connections, nila, no? At opo. connections sa ibang Bridge, bansa. opo. Grabe, good job. So, ikaw ba, would you advise our other kadas na kapag sila ay gagawa ng charitable work na i-post din nila ito or gawin nila, i-vlog rin nila ito sa kanilang mga social media? So, nasa sa kanila naman po yan. As long as na maganda po yung intention nila and genuine po yung ginagawa nila, okay po yan para for awareness na rin ng mga tao na ma-inspire sila sa mga ina-upload or inaano po nila sa social media. Baka mayroon ding iba na gusto mag-donate. Ayun Yes, din. yes. Correct. Exactly po. At ikaw naman, baka may gusto ka rin shout-out sa mga tumulong na rin sa'yo or i-call them out para they can Or follow. baka may hinahanap kang foreigner? Ay, oo nga. Baka may... Makatulong Baka may- kami sa pagbibigay ng Sa platforma namin, advice sa di ba, location ngayon? nila. Yes po. Bali, I'm so thankful talaga sa mga taong sumusuporta until now na kahit yung mga basher na nagiging motivation ko kayo. And you can watch or follow me on my social media accounts. You can follow me on my Facebook, Caroline Abad, and on my YouTube channel, Caroline, and on my TikTok, which is dyan ako nag-start. I'm Caroline04. Ayun lang po. Thank you so much. Kaya pala, sabi namin ni Amiga, kaya pala English yung YouTube mo. Kaya pala. Yes. Para maintindihan ng kanilang mga pamilya. Kaya nga to sabi nila, ba't ka pa nag-i-English? Barok Carabao naman English mo. Ba't mo? Pinaya ko, sabi ko. Natural yan. Naku, imbis na mambash tayo, bakit hindi na lang natin tulungan si Carrie? Correct. Or wish her well, or ipag-pray natin siya na Opo. maging ligtas sa kanyang pagtulong. Yes Maraming po. salamat sa ginagawa mo, Thank you so Carrie, at sa much. oras mo ngayong umaga. At God bless you. Salamat din Siyempre, po. alam naman ni God yung heart mo di ba? Opo. Merong motibo na hindi maganda, yung pagpapayaman lamang, pag-monetize, kaya nila Ayan. pinopost sa social media. Pero meron naman talagang puro ang intention. Yes po, tama ka po dyan. God bless you, Carrie. Thank you po. Thank you so much. Carrie. Thank you po. Ang pagtulong po sa kapwa ay isang gawain kahit kailan ay hindi dapat itago at ikahiya. Dahil pagdating po sa pagtulong, the more the merrier. Dahil napakadaming kailangan nating tulungan. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.